napapabawasan ito ng mga produksyon. Ang tanong ko pa po ay, Administrator Giling, ilang ektarya ng farmlands ang siniservisyohan ng NIA para sa patubig na nanggagaling sa Angat Dam? Concern lang po ko ito kasi area ko po itong Angat eh. Wala na sa akin yung exact data ngayon. But Okay, I will provide you po. isabit na lang ano po. Kung isabit na lang sa committee. Kasi gusto kong malaman kasi dahil saan ba ninyo binabase ang allocation? Di ba pwedeng palawakin natin ang coverage ng irrigation water allocation? Kasi po, kaya ko na itanong po ito sa ang mga farmlands ng bayan ng Angat, Santa Maria, at saka lalong-lalo na yung Norsagaray, na Angat Dam ay naroon po na pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy sa kahaba ng Angat River System. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Actually, meron po kaming project ngayon doon, yung sa Bayabas. Ano po? Kasi itong ating Angat, yung Bustos, sa may Bustos Dam natin, may mga iba't ibang tributary po yan. Isa po yung Angat, of course, yung Ipo, ano po, at saka Bayabas and Maniktik, if I'm not mistaken. Yung Bayabas po, ito yung ongoing project ngayon ng NIA. It's a around 2 billion worth of project para po makapture natin yung tubig, maipon natin yung tubig na galing ng Bayabas. At least makakabawas din po ito sa baha sa Bulacan area at makakadagdag po sa allocation natin dito sa ating itong Bustos area, itong sinaservisan ng Bustos Dam natin. As we all know, Bustos Dam parang ano lang po ito diversion dam lamang po siya. So ito pong Bayabas Dam ang magiging impounding area po natin, impounding dam natin. So we're hoping to finish this project in around 3 years po. Malaki po kasi yung project. Ilang percentage na ba po itong Bayabas Dam natin? Kailan kayo Nasa, matatapos po ito? nasa around 18% na tayo. No? Around 18% physical accomplishment na po. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Castro? Maraming salamat, Mr. Chair. Siguro magte-take off ako dun sa sinabi kanina ni Kong Pancho, no? As regards to the agriculture land. So sa DA po, so ilang hectares pa po ba ang agriculture lands natin sa ating bansa? Sa kabuuan, kasi dapat alam niyo po ito. Meron po ba tayong ano nun? Sige po. Yes po. Your Deputy Honor, Director for Estrada. rice, we have about 2 to 2.1 million hectares po. For rice? Yes po. So hindi po ba yung agricultural land sa ngayon, parang nag-ano ng gamit? Parang kung rice ngayon, next time parang iba na naman ang itinatani o yung multi-cropping. So meron ba kayong data ng ganun po? So kung sa rice ay 2.1 million hectares, so ano pa po ba dun sa ibang mga crops po natin? Yusek? Mr. Chair, these numbers vary as time goes by. As you're aware, more than 55% of our land area is considered agricultural. That's the total by law. But over the years, you are also aware that there's been many changes, and this occurs almost annually. What we will do now, and we don't have the actual number, if you're going to ask us for, say, how much is rice, banana. Okay, so But we can provide that. Can you provide that But we can provide next that to you. meeting?
tinatanong ko ito, Mr. Chair, kasi mahalaga doon sa ano, no? Kasi yung ginagawa natin sa Kinta for food security, no? Stability ng ating mga pangangailangan, agricultural. Kaya kung meron tayong inventory, kailangan we start with the inventory, no? Kung ano yung mga natataniman pa, kung ano yung hindi. At meron ba tayong, sa DA po, meron ba tayong batas na paano po natin nami-maintain itong mga agricultural land, katulad ng sinabi ni Kong Pancho kanina, na hindi siya nako-convert doon sa iba pang gamit. Kasi otherwise, kung wala po tayong batas, paano po pinangangalagaan ng DA itong ating mga remaining na mga agricultural lands? Meron ba kayong batas na ginagamit po or pwede nating implement kaugnay po sa pag-maintain ng ating mga different kinds of agricultural lands po? If I may respond, the land use reclassification is within the domain of the local government. They do have limitation that they cannot convert more than 10%. Pero pag titignan po natin yung, and of course, we'd like to inform you as well, that in the process of land conversion now, even yung agricultural land po na sakop ng Department of Agrarian Reform, tinanggal na ho sa amin yung concurrent capacity. Therefore, we don't have to concur now. Kasi nga po, mandate po ito ng local government, yung land conversion. As to what is the available law for us, meron po tayo, yung po ating APMA law, provides for the development and creation of what we call sub-DCs. Minention ko na po ito nung nagdaang pagpulong na ito pong implementation ng sub-DC is, actually, for lack of better term, less than desirable. And so this is a big backlog for us. Kanina po, binanggit din na the way to really address that issue is to confine the development to those agricultural development to areas that are considered sub-DC or declared sub-DCs. Kasi may provision po doon na hindi po pwedeng baguhin ang paggamit ng lupa na yun sa loob ng 10 taon. And so we agree with you that that process has to be installed. Ang department po ngayon, tumitingin kami doon sa data sa baba, and dahil the granularity of information is very critical in arriving and identifying these land areas in real sense. Meaning, madali ho sa papel, pero yung physical talaga na inventory, hindi po ito nagagawa pa. But that has to be done. So, Mr. Chair, baka sa ganitong sitwasyon natin, so nakikita natin later on, siguro, paglipas ng panahon, mawawalan na tayo ng agricultural lands. Kung sakali na wala talagang batas na talagang pagbabawal na ma-convert. Kasi with due respect po sa mga LGU, so syempre, ang LGU naman, ayan si Vice Gov. Sa LGU po ba, sa LGU po ba, meron din po ba kayong ginagamit na ordinansa or batas po para ma-maintain yung mga agricultural land? Na katulad po na sinasabi ni Kong Pancho na ginagamit yon sa iba na yung gamit niyan ngayon, ginagawa na siyang subdivision or whatever, na iba nang gamit sa agriculture land. So, meron po ba kayong gano'n na mga ordinansa as far as mga LGUs are concerned po? Actually, Madam Chair, is that we just only depend on our national law as regards to conversion. But our comprehensive land use plan, ini-integrate namin doon yung pagbabawal sana. Mr. Chair. Yes, oo. Yung pagbabawal. Paki-request na po siya na medyo louder. Sige, pakilakasan lang po, Vice Gov. Pakilapit po yung mic. Yes, as with respect to the conversion, we just only depend on the national law. But in the revision of our comprehensive land use plan, we integrate there that it should not be, conversion should be prohibited. But, Conversion should be prohibited po, Vice yes, sa Gov. comprehensive land use plan namin.
Okay. So, yun po, pwedeng sa ano natin,